Ang isang lalaki, si Lin, ay nagising at nadiskubre sa kanyang pagkamangha na siya'y naging isang hakluban na matandang lalaki. Ang mga hayop na nasa silangang rehiyon noong sandaling iyon ay labis na nagulat sa paglitaw ng isang lalaki sa lugar na ito. Tiningnan ni Lin ang kanyang anyo sa lawa at nagulat, nagtanong, paano ito nangyari? Kung tutuusin, kanina lang ay natutulog pa siya sa klase sa matematika. Sinimulang sabihin ni Lin na siya ay isang lalaki na may taas na 185 centimeters, hanggang ngayon ay virgin, at malapit pa lang sanang mag-enjoy sa kahangahangang buhay estudyante. At pagkatapos, bigla siyang naging isang matanda. Napagtanto ni Lin na hindi niya tatanggapin ito. Pero dahil nakapasok na siya sa ibang mundo, ang matandang hakluban na ito ay dapat na isang nakatagong maestro. At nagpasya siyang tingnan ng mga alaala nito. Lumipat siya sa nakaraan at nakita na ang mundong ito ay tinatawag na Kun at ang mga cultivators ang naghahari dito. Ang orihinal na may-ari ng katawan, si Lin, ay may pambihirang talento at naabot ang ginintoang core stage noong kanyang kabataan. At salamat sa talentong ito, siya ay itinalaga bilang pinuno ng Soaring Peak ng Xuanzong, isa sa 6 na dakilang sekta sa mailap na rehiyon ng Eastern Realm. Gayunpaman, sa panahon ng paglilinis ng mga heretical cultivators, siya ay nahuli ng walang pag-iingat. Ang kanyang dantayon ay nawasak at ang lahat ng kanyang lakas ay naglaho, naging isang ordinaryong tao, at ginugol niya ang mga sumunod na dekada sa kumpletong kawalan ng damdamin, nagkukulong sa sarili sa bundok at hindi nagkakaroon ng anumang interes sa labas ng mundo. At sa gayon, 10 taon na ang lumipas mula noon. Naiintindihan ni Lin at sinabi na isa lamang siyang ordinaryong mortal at kung huhusgahan sa kanyang edad, mukhang maaari siyang mamatay anumang sandali at kara-rating lang niya dito. Ngunit bigla niyang naalala kung paano siya nagbasa minsan at ngayon alam niya na mula sa kanyang karanasan sa pagbabasa ng mga web novel. Kung ito ay isang transfer, kung gayon ay tiyak na mayroong ilang uri ng bonus at mayroon pa siyang pagkakataon. Kinuha ni Lin ang lahat sa sarili niyang mga kamay at, lumingon sa system. Sinabing nandito ang kanyang tatay at dapat siyang magpakita ng mabilis, ngunit wala siyang natanggap na tugon at hindi lumabas ang system. Tinanong siya ni Lin kung nagpasya siyang makipaglaro ng tagutagwan sa kanya. Hayaan siyang dumating ng mabilis. Ngunit pagkatapos ay nagpasya si Lin na kumilos ng iba at lumuhad at sinabi na siya ay mali. Nagbibiro lang siya at naghihintay ng kahit ilang salita mula sa system. At bigla siyang nag-isip at nagpasya na hindi ito isang system. Paano kung ang lahat ay tungkol sa singsing kasama ang espiritu ng matanda at siya rin ay maaaring magpanggap na mahina? Hinubad ni Lin ang kanyang singsing at tiningnan ito at tinanong ang matandang doktor kung siya ay nandoon. Ngunit muli, sa huli, wala siyang natanggap na tugon. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang mga nerbiyos at sumigaw siya sa matanda na huwag magtago dahil alam ni Lin na siya ay narito. Inihagis ang kanyang singsing sa lupa, itinaas niya ang kanyang tungkod sa kalangitan at biglang nagbago ang lahat sa isang iglap. Hindi huminto si Lin doon at nagsimulang magmura ng malakas. Pagkatapos ng ganoong mga insulto, agad na lumitaw ang system at sinabing 2 bastos na salita ang natukoy at ang system ay automatikong na-activate at ngayon ay hinihiling nila sa may-ari na maging mas disente. Masaya si Lin sa system na ito at sinabi na sa wakas ay lumitaw ito at napagtanto niya na ito ay hindi patas. Nagsimula na siyang mag-isip na ito ay isang kwento lamang ng lahat ng uri ng kakayahan. Humingi ng tawad ang system sa kanya at sinabi na ito ay natutulog ng mahimbing at ang system ay kagigising lang din. At upang bawiin ang abalang ito, inabot niya sa may-ari ang isang starter kit at tinanong niya ang may-ari kung dapat ba niyang buksan ang regalo. Sinabi ni Lin sa kanya na buksan na ito. Pagkatapos buksan ang regalo, sinabi ng system na binabati nito ang may-ari sa pagkakaroon ng isang espesyal na kakayahan upang makaharap ang lakas at maging mas malakas. At sa sandaling makaharap siya ng sinumang kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya, si Lin ay agad at permanente na makakakuha ng isang antas ng cultivation na mas mataas at walang side effects. Nalungkot si Lin at naisip na sa sandaling ito siya ay isang ordinaryong tao at kung makatagpo siya ng isang immortal at pagkatapos ay sinagot siya ng system na hindi nito dinadaya ang may-ari at maaari niyang ligtas na suriin, gagana ang lahat. Natuwa si Lin at sinabi na kung totoo nga ito, kung gayon siya ay magiging walang kapantay. Magagawa niyang laging maging isang hakbang na una sa lahat.
Naging curious ang matanda at nagtanong kung bakit niya kailangang mag-cultivate. At ang system ay bigla siyang pinakitaan ng isang magalang na paalala na mayroon na lamang isang oras ang natitira bago ang kanyang natural na kamatayan. Nagtanong si Lin, bakit? Mamamatay na ba siya? Ngunit kailangan niyang bumaba sa bundok at maghanap ng taong makikipaglaban upang magkaroon ng lakas at pahabain ang kanyang buhay. At ngayon naiintindihan niya kung bakit ang matanda ay nakaupo sa bundok sa lahat ng oras na ito. Ngayon ay nahila siya sa kaguluhang ito. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang magiliw na paalala na nagsasabing may 35 minutes na lang ang natitira bago ang kanyang kamatayan. Nalungkot si Lin at nagtanong, hindi ba talaga siya aabot? Ngunit biglang tumingin si Lin sa bundok at nakita ang isang malaking bagyo na paparating. Nagtanong siya, ano yan? Isang kawan ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, sa loob ng ulap sa kakilakilabot na panahong ito, ay ang pinuno ng sekta na inalis sa opisina maraming taon na ang nakalipas. Tumayo ang pinuno sa harap ng kanyang mga kaaway at sinabing, sino ang naglakas loob na gawin ang ganoong bagay dito? At naglakas loob pa na hamanin ang Xuantezang. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang taong agila mula sa magic shell at, nakikita ang Xuantezong, sinabi na sila ay mga nilalang. Tinanong niya sila, ano? Hindi ba sila umasa? Ang demonyong Monster King ay buhay pa rin at lilipulin silang lahat ngayon. Tiningnan ng pinuno ang kanyang kaaway at nagtanong, siya ba ang kasuklam-suklam na nilalang dito? Minsan nagayos siya ng isang masaker sa estado at siya, sa kanyang sariling mga kamay, ay seryosong sinugitan siya at itinapon siya sa bangin at ngayon ay nagawa pa ring mabuhay at naglakas loob pa ring bumalik na may paghihiganti. Tanging siya lang ang makakapagdala ng kawan ng mga nilalang na ito. Nagsimulang tumawa ng malakas ang demonyong Monster King pagkatapos ng kanyang mga salita at dinagdagan ang kanyang mga kapangyarihan at nagtanong, sapat na ba ito? Nagulat ang pinuno at nagtanong kung nalampasan ba niya ang harang at naabot ang stage ng embryonikong kaluluwa. Agad na nag-alala ang mandirigma at tinanong ang pinuno kung ano ang gagawin nila. Hindi nila kayang makipagkumpetensya sa ganoong kalakas na kalaban. Lumingon ang pinuno at sinabi na imposible na sumuko ng walang laban. At dahil ganoon, lalaban sila hanggang sa huli na pinuprotektahan. Ang demonyong Monster King ay simpleng tinukso sila at sinabing papatayin niya ang lahat ng mga mababahong Daoist. At pagkatapos ay sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng mga taga-Xuantian at ng mga kaaway ng kanilang clan. Ngunit ang mga halimaw ay napakalakas kaya't ang mga mandirigma ay sinubukang lumaban. Pinanood ni Lin ang lahat. Nang ito mula sa lupa at sinabing may isang taong saktan siya. At biglang lumitaw ang system at sinabing May 30th minuto na lang ang natitira hanggang sa kanyang kamatayan. Nagsimulang mag-alala si Lin at napagtanto na ang oras ay nauubos para sa kanya at masyado silang malayo para marinig siya. At pagkatapos ay nagpasya si Lin na umakyat sa hagdan, ngunit ang kanyang likod ay talagang pumapalpak sa kanya. Naiintindihan niya na kung bababa siya ngayon, tiyak na hindi siya aabot. May isa na lamang opsyon ang natitira. Sumigaw ang demonyong Monster King sa mga tao na sila ay mga mahina at kung ito lang ang kaya nilang gawin, kung gayon ang kanilang buhay ay magtatapos ngayon, at siya ang demonyong hari. Ipapakita niya sa kanilang lahat ang kapangyarihan ng embryonikong kaluluwa. At pagkatapos itapon ang lahat ng enerhiya mula sa kanyang katawan, itinuro niya ito sa kanyang mga kaaway. Sa isang hampas, ibinagsak niya ang lahat ng mga mandirigma na hindi man lang makagawa ng anumang laban sa kanya. Ang mga mandirigma ay nasugatan, at ang pinuno ay naintindihan at sinabi sa kanyang mga tao na walang magagawa. Ang agwat sa pagitan ng ginintuang core stage at ng embryonikong kaluluwa ay malaki. Nagsimulang tumawa ang demonyong Monster King at nagtanong, sino pa ang maglalakas loob na lumaban? Hayaan silang magpaalam sa kanilang buhay. Ngunit biglang umakyat si Lin sa bundok at sumigaw sa demonyo ng napakalaking hari na tingnan siya at huwag lumingon dahil kinausap nila siya dito. Lumipad ang demonyong napakalaking hari sa matanda at nagtanong, pagod na ba siyang mabuhay at pinapayagan ba niya ang mga insulto sa kanya? Sinimulan ni Lin na hilingin sa malaking ibon na atakihin siya at nakatayo siya doon na naghihintay para sa kanya. Masaya si Lin na dumating siya sa oras at mula sa mga alaala ng matanda, nalaman niya ang tungkol sa loudspeaker sa bahay. Gumagana ito sa isang susi kristal. Kung hindi, mawawala na sana ito.
Sinagot ng demonyong Monster King ang matanda na hindi pa siya nakakita ng ganoong katanda at walang galang na kapwa dati. Ngunit sinabi agad ni Lin sa kanya na ngayon ay nakita na niya. Tiningnan ng pinuno at ng kanyang mga tauhan ang bundok at nagtaka kung ito ba ay si nakatatandang kapatid na Ye. Sinabi ng babae sa kanya na hindi kapanipaniwala, ang parehong alamat mula sa floating cake. Ngunit sinabi ng mandirigma na hindi siya nakialam sa anumang bagay sa loob ng mga dekada. Kaya bakit siya biglang lumitaw dito? Sumagot ang pinuno na baka gusto niyang mag-ambag. Siyempre, nakakahiya lang na minsan siyang nahuli ng walang pag-iingat at ang lahat ng kanyang lakas ay naglaho, naging isang walang magawa na tao. Narinig ng Beast King Demon ang mga salita ng lalaki at nagtanong, tinutokso ba ni Yaling ang Beast King ngayon? Naghahanap lang siya ng kamatayan. At sa gayon, ito ang matandang walang silbi na kalat na iyon, tanong ng hari ng mga demonyong hayop. Tinawag ni Lin ang ibon na kanyang apo at sinabi na kakainin niya ito tulad ng isang pugo ng walang cultivation. At kung siya ay isang lalaki, hayaan siyang dumating. At biglang sinabi ng system sa may-ari na may 10th segundo, na lang ang natitira bago ang kanyang kamatayan. Nakita ni Lin na ang ibon na ito ay napakabagal at madaldal at ngayon ay malamang na mamamatay siya ng walang laban. Nagsimulang magbilang ang system ng mga segundo hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit sa huling mga segundo, umatake ang hari ng mga demonyong hayop at sinabi na dahil gusto ng matanda na mamatay ng ganito, dudurogan niya siya sa alabok. Masaya si Lin tungkol dito dahil sa wakas ay natupad niya ang kanyang itinatangi na hiling. Ngunit ang mga mata ng matanda ay biglang bumukas at nagkalkula ng ilang impormasyon. Agad na sinabi ng system na isang atake ng kalaban. Sa paunang embryonikong soul stage ang natukoy. Ang kakayahan na makaharap ang lakas ay na-trigger at ngayon ang matanda ay lumalakas at nakakakuha ng kapangyarihan ng gitnang level ng embryonikong kaluluwa. Agad na nagsimulang mag-evolve si Lin. Tiningnan ni Lin ang kanyang nagniningas na katawan at sinabi, narito na ang embryonikong kaluluwa. Sinagot siya ng system, syempre, siya ay isang profesional. Agad na ginamit ni Lin ang kanyang apoy na teknik laban sa atake ng ibon at hindi man lang binigyan ito ng pagkakataon na mamatay. Lubos na nagulat ang hari ng mga demonyong hayop at nagtanong kung ano ang nangyayari dito. Isinara din ng pinuno at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga mata at sinabing ito ay isang napaka-nakakatakot na aura at nagtanong ang babae, buhay pa ba si younger brother Ya? Biglang nagiba si Lin mula sa isang matanda patungo sa isang batang mandirigma na may malalakas na kakayahan sa isang iglap. Sinabi ni Lin, ito na. Ang kapangyarihan ng embryonikong kaluluwa ay ang rurok ng lakas ng pakikipaglaban sa mundo ng tao. Lubhang nakakatakot. Nagtanong ang demonyong Beast King kung siya rin ay nasa embryonikong soul stage. At nakita niya na siya ay mas malakas pa sa kanya. Nagulat ang pinuno at ang iba pang mga lalaki at nagtanong pa sa kanilang sarili, posible ba ito? Si Lin ay isang user ng kapangyarihan ng embryonikong kaluluwa. Kaya sa lahat ng mga taong ito siya ay nagpapanggap lamang na wasak. Sa panlabas siya ay naging isang ordinaryong mortal. Ngunit sa katunayan, matagal na siyang at tahimik na tumalon sa stage ng embryonikong kaluluwa. At lumalabas na ang younger brother na si Lin ang pinakamahalaga dito. Sinabi din ng mandirigma na ito ang stage ng embryonikong kaluluwa. At sa buong mailap na rehiyon, mayroon lamang iilan sa kanila. At ngayon mayroon silang ganoong maestro. Agad na nagsimulang tawagin ng demonyong Beast King si Lin bilang isang iginagalang Daoist at sinabi na ang nangyari ay isang pagkakamali lamang at nagpasya siyang ayusin ang mga pagkakaiba sa kanyang sekta at mamaya kung posible ay bumisita. Sumagot si Lin sa kanya na sinira niya ang pundasyon ng kanyang sekta, pumatay ng marami sa mga disipulo nito at ngayon ay tinatawag niya itong isang pagkakamali. Binati siya ng system sa kanyang unang nakuhang kapangyarihan at ang system ay randomly na ipinagkaloob sa kanya ang banal na teknik na Great Void Finger that binds the heavens. Nagtaka si Lin kung ito ba ang parehong teknik ni Shaolin-Z. Sinabi niya sa ibon na kung nilipol niya ang kanyang buong clan at pamilya at pagkatapos ay sinabing ito ay isang pagkakamali, maniniwala ba siya? Sinabi ng demonyong Beast King na ang lakas ni Daoist ay bahagyang nakahihigit sa kanya. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki. At talagang gusto ni Lin na makipaglaban hanggang kamatayan. Sinabi ni Lin sa kanya na kung hindi siya gagalawin, kung gayon ay hindi niya gagalawin ang sinuman.
Kung may umapi sa kanya, sisirain niya ito. Lalo na upang umakyat sa stage ng embryonikong kaluluwa, siya ay isang halimaw. Dapat siyang nakapatay ng maraming tao at hindi siya maaaring patawarin. Pinakinggan ng hari ng mga demonyong hayop ang mga salitang ito at sinabi na sila, ang mga tao, ang nagpilit sa kanya na gawin ito, at ngayon ay susunugan niya ang kanyang panloob na perlas, ngunit tiyak na papatayin niya siya. Nagpasya si Lin na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan ng maaga at tapusin ang ibon na ito. At, pagkatapos ibuhos ang kanyang galit, sinabi niya sa ibon na hindi niya alam ang kanyang mga limitasyon. At ngayon gagamitin niya laban sa kanya ang dakilang empty finger that binds the heavens. Nakita ang shell ng enerhiya, ang hari ay nagulat sa kanyang nakita at napagtanto na talo na siya. At, nagpasya, na baguhin ang sitwasyon, nagsimulang sumigaw si Lin na ibibigay niya ang kanyang asawa at tatalikuran ang kanyang tribo. At kakalabas lang niya sa stage ng embryonikong kaluluwa at ayaw niyang mamatay. Ngunit hindi pinansin ni Lin ang kanyang mga salita at hindi hininto ang kanyang atake at ginawa ang trabaho hanggang sa huli. Ramdam ang mga pritong pakpak, ang iba pang mga mandirigma ng hari ay nagsimulang sumigaw na ang pinuno ay patay na at dapat silang tumakbo ng mabilis. Ngunit hindi sila gustong palayain ni Lin ng ganoon kadali at nagtanong kung saan sila tatakbo. At inilabas niya ang kanyang madugong stage at tinakpan sila ng nakamamatay na likido. Pagkatapos ng tagumpay, sinabi ni Lin na ang mga mababahong ibon na iyon ay hindi namang iistorbo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.